Mula sa kawayan na pinagmulan ng unang buhay, hinubog ni Bathala ang tao. Ang lalaki ay kanyang nililok mula sa sanga, ang babae mula sa dahon. Hiningahan niya ang mga ito at sila'y nabuhay. Ang unang lalaki ay pinangalanan niyang Adan. Ang unang babae ay si Eva. Sila ang naging simula ng sangkatauhan. Sa ilalim ng pangangalaga ni Bathala, natuto ang mga tao. Natuto silang magtanim, mangisda at magdiwang. Tahimik ang kanilang buhay sa paanan ng bundok. Ngunit sa dilim may nagising. Ang galit ng halimaw na si unilang kaluluwa ay hindi lubusang namatay. Ang kanyang anino ay kumalat sa lupa, nagiging sakit, kamatayan at kasamaan. Bumaba si Bathala mula sa langit. Nakita niya ang paghihirap ng kanyang mga nilikha. Ang kanyang puso ay napuno ng lungkot, ngunit hindi ng pag-aalinlangan. Ang dilim ay nagtipon sa isang anyo, isang malaking anino. Walang mukha, ngunit may mga matang nagliliyab. Ito ang galit ni unilang kaluluwa na nabuhay muli. Hinarap ni Bathala ang bagong halimaw. Hindi ito ang dating ahas, ngunit ang galit nito ay hindi nagbago. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ginapos ni Bathala ang dilim. Ang kanyang kidlat ay bumalot sa halimaw at pinilit itong lumubog sa ilalim ng lupa. Doon ito nakulong magpakailanman. Nasugatan si Bathala sa pakikipaglaban. Ngunit bago siya umakyat muli sa langit, tiningnan niya ang kanyang mga nilikha. Pangalagaan ninyo ang isa't isa, ang kanyang huling bilin. Umalis si Bathala patungo sa langit. Mula noon, hindi na siya madalas nagpapakita. Ngunit sa bawat bagyo, sa bawat unos, nadarama ng mga tao ang kanyang presensya, nagbabantay, nagmamahal. Ngunit sa ilalim ng lupa, may naiwan. Isang binhi ng dilim na hindi kailanman tuluyang namatay. Naghihintay lamang